Ikalawang kabanata ng Roses Are Red. Malabo kay Michelle ang sumunod na mga sinabi ni Gilbert pagkasabi nitong patay na si George. Nanginig ang mga tuhod ng dalaga. Napaupo siya sa gilid ng kama. Ang telepono ay halos dumaos-dos sa kamay niya. Basta ang rumehistro lang sa pangunawa ni Michelle ay naaksidente raw si George sa van. Kung ano ang detalye ay ewan niya. Mahalaga pa ba iyon? Ganitong ang gusto niyang gawin ay mag-umiyak na lang? Na hindi niya nagawa. Nasa state of shock si Michelle. Nanatili lamang siyang nakatanga sa kawalan. Parang nahihilo. Hirap na hindi mawari sa paghinga. Ni hindi niya naibalik ng maayos ang telepono. Nakahang iyon. Wala tuloy makapasok na panibagong phone call. Kung hindi siya kinatok ng ilang hotel staff at later on ay sila na mismo ang nagbukas sa pinto, baka hanggang umagay nakaupo lang si Michelle, tila zombie sa gilid ng kama. Malalaman paglaon ni Michelle na tumawag uli si Gilbert ng kung ilang beses. Nang sabihin ng telephone operator na nakahang ang telepono sa kwarto ng guest, hiniling ng binata na kausapin ng duty manager. Nang nasa linya na ang huli, ipinaliwanag ni Gilbert ang pangyayari. Dagdag pa nito sa kausap, she could be in shock. There's no one with her in the room to make sure she's fine. Yes, I understand. Sagot ng duty manager na matapat sa pagsasabi niyon. Sabi uli ni Gilbert, will you please send someone around to her room? I'm really worried for her. She's due to come back here 3 days from now. But is there something you can do to hasten her departure? Pagkababa ng manager sa telepono, ito mismo at ang doktora ng hotel ang kumatok sa silid ni Michelle. Dala ng una ang master key para kung sakaling nawala ng ulirat ang guest sa pagkabigla ay mabuksan nila kaagad ang silid. Binigyan ng doktora ng sedative si Michelle at pinabantayan sa isang nurse. At ang manager, pagkatiyak na kalmado na ang guest, ay inisikasong maibook ito sa earliest available flight pa Maynila. Nagawa naman iyon. Kinabukasan ng umaga, 9:30, ang nakuhang flight para kay Michelle. Pasasamahan pa sana ang dalaga sa isang hotel staff, pero tumanggi siya. Aniya, she's okay. At saka nagpasalamat sa mga nag-asikaso sa kanya sa Raffles. Isang malaking kaibahan ng Changi International Airport sa Singapore sa Old Naiya sa Pilipinas ay ang tila kakaunting mga tao roon. Maaaring sabihing napakalawak kasi ng Changi, kaya ganoon. Ngunit hindi iyon ang eksaktong dahilan kaya manipis ang crowd doon. Sa Changi, pambihira ang mga pasaherong may bitbit na isang barangay na maghahatid. Unlike sa Naiya, kung magkaroon man ng crowd sa Changi, iyon ay sa check-in counter na lang, mga 1 oras at kalahati bago lumipad ang sasakyan ng mga paalis. Totoo iyon sa pila para sa mga pasahero ng economy class. Pero hindi yun aplikable sa check-in counter para sa mga pasahero ng first at business class. Sa huli, pumila si Michelle. 6 lang ang nauuna sa kanya. Ang unang 5 ay miyembro ng isang pamilya. Ama, ina, mga anak.
Europeans ang mga ito. Kababayan ang lalaking direktang nauuna sa dalaga. Como sakmal ng pighati ang dibdib. Hindi halos pansin ni Michelle ang kanyang paligid. Ngunit nang magtanong ang clerk sa nauuna sa dalaga kung ibig nito ng window seat, at sumagot iyon ng window seat, aisle seat, who the hell cares? As long as I get my seat. Napamulagat si Michelle. Para siyang biglang nagising sa malalim na pagkahimbing. Kilala niya ang tinig ng lalaking iyon. Tinig naggaling sa malayong nakaraan. Pagkabigay ng clerk sa lalaki ng boarding pass niyon at hand carry luggage na nalagyan na ng flight tag, tumalikod na ito sa counter. Sa pagtalikod na iyon upang umalis sa pila, saka natambad kay Michelle ang mukha niyon. Nanlamig ang dalaga nang matiyak na iyon nga ang lalaking buhat sa kanyang masaklap na nakalipas, si Edmond. Ngunit hindi siya nito nakita. Madilim ang ekspresyon ni Edmond. Tila pasan nito sa balikat ang buong bigat ng mundo. Tila kaaway ang lahat ng naroroon. Next, Miss. Tawag ng check-in clerk kay Michelle. Saka palang nakahinga si Michelle. Na-realize niya, pigil-pigil niya ang paghinga habang sinusundan ng tingin ang kanyang kababata. Hindi nagtuloy si Michelle sa VIP lounge. Exclusive ang naturang lounge sa mga pasahero ng first at business class habang naghihintay na pasakayin sa eroplano. Doon, komportable ang malalambot na leather settees. May mga TV sets na nakatune in sa CNN, BBC, Fox News at CNBC. May bank of telephones para sa mga ibig gumawa ng last-minute phone calls. May bar counter at libre ang kahit anong gustong inumin ng pasahero. Scotch, champagne, milkshake, anything. At isisilbi iyon ng well-mannered at unipormadong waiter. Hindi rin nagtuloy si Michelle sa boarding area na laan sa economy class passengers. Maaliwalas ang naturang area, pero hindi komportable ang mga upuan doon na nakahilera, row by row, na animo na sa sports stadium ka. Walang TV, ngunit mayroong flight monitors na nagpapakita ng departures at arrivals ng mga flight. Walang libreng drinks. May telepono pero may bayad. Walang staff na naka-assign para mag-asikaso sa kapritsyo ng pasahero. Sa halip, nag-ikot-ikot muna si Michelle sa duty-free shops. Wala siyang intensyong bumili ng kahit ano. Gusto lang niyang pakalmahin ang dibdib. Ang shock sa pagkakita kay Edmond ay halos kasing bigat ng kanyang pagkagimbal sa unexpected demise ni George. At makakasakay pa man din niya ang kababata. Pagkausyoso sa ikalawang shop, nagbabad si Michelle sa isang snack counter sa duty-free area. Nagkape siya. Hindi baling magbayad siya ng mahal sa isang tasa ng lousy coffee kaysa makasama sa VIP lounge si Edmond. Si Edmond, panganay ng mag-asawang Edward at Monette
Santos. Namasa ang mga mata ni Michelle sa nagbangong alaala. Si Edmond ang dahilan kaya wala siyang naging boyfriend noong nasa high school at college siya. Si Edmond ang first love niya at tiyak ni Michelle siya rin ang first love nito. Mula iyon mismo sa bibig ni Edmond, she believed him kahit pareho lang sila noong 12 anyos. Gayunman, alam ni Michelle na siya rin ang naging first hate ni Edmond. Hindi ba't ipinamukha nito yun sa kanya ilang araw pagkaraan siya nitong kantyawan? Nakaraniwang red ang rose at hindi blue? O baka mali na siya ang first hate ni Edmond? Maaaring ang daddy ni Michelle ang top-notcher sa hate list ni Edmond. At ikalawa lamang siya sa listahang iyon. Si Michelle ang pinakahuling sumakay sa eroplano. Medyo nakahinga siya. Hindi si Edmond ang katabi niya. Wala rin ito sa parehong hanay na kanyang inupuan na nasa tabi ng bintana. Nang umilaw ang overhead signs, no smoking at fasten your seatbelts, agad na ginawa ni Michelle ang huli. Pagkakabit ng seatbelt, pumikit siya. Pilit itinutok ang isip sa naghihintay na hinagpis sa kanya sa Maynila. Nasa cruising altitude na sila at nakadilat na uli noon si Michelle. Nang tumindig ang pasahero na nasa unahan ng dalaga, katapat niya, window seat din, si Edmond. Pumikit uli ang dalaga, nagtulog-tulugan. At much later na lang niya malalaman kung ano ang naging reaksyon ng binata nang pagbabalik nito galing sa CR ay mapasulyap ito kay Michelle. Paglapag ng eroplano, tulad ng nakagawian, ay pinaunang bumaba ang mga nasa first at business class. SOP yun. Lahat ng convenience ng mga iyon ay priority ng airline companies. Pinili ni Michelle na manatili sa kanyang upuan. Kunwari may kung anong hinahanap sa kanyang hand carry, hanggang sa makalabas na ang halos lahat ng mga pasahero sa economy. Nakakaisang hakbang pa lang siya mula sa tapat ng inupuan nang may mapansin siya sa sahig. Natapak-tapakan na iyon pero malinaw pa. Pwede pang mabasa. Dinampot niya iyon. Binasa. Tinakasan ng malay si Michelle. Ayon sa balita, na actually ay reproduction ng front page ng isang Manila tabloid na lumabas ng umagang iyon. Ang titulo, Aksidente o Sinadya? Ayon sa balita, isang pareha ang natagpo ang patay sa van na nasa loob ng garahe ng Shasta, isang drive-in motel sa Pasig, habang isang naghihingalong babae ang nakita naman sa kwarto niyon kahapon ng umaga. Ang pareha ay kinilalang sina George Rojas, edad 29, walang asawa, isang negosyante, nakatira sa Executive Village sa Parañaque. At si Maria Sofia Andal, edad 25, walang asawa, nakatira sa Ayala, Alabang Village.
Naitakbo sa pagamutan ang babaeng nasa kwarto, ngunit hindi na rin iyon nailigtas ng mga doktor. Unidentified pa rin ang babae hanggang sa ngayon. Ayon sa pangunang investigation, carbon monoxide poisoning ang ikinamatay nina Rojas, Andal, at ang unidentified victim. Umaandar pa ang engine ng van na buksan ang garage door ng umaga. Hinihinalang dahil sa well-enclosed ang garahe, nalanghap ng mga biktima ang ibinubugang carbon monoxide ng sasakyan, na malamang ding nalanghap ng nag-iisang babae sa kwarto. Mahirap ilarawan ang pagkagitla ni Michelle sa muling pagkakita kay Edmond na balik kanyang childhood sweetheart. Mahirap ding ilarawan ang saklap na nadama ng dalaga sa pagkatuklas kung paano namatay ang boyfriend niyang si George. Ngunit may nakalaan pa kay Michelle na mas matinding pagkabigla at saklap sa muli nilang pagtatagpo ng landas ni Edmond. Abangan!